Oliver and Bombo Myra bumisita dito sa lungsod ng Dagupan, partikular na sa barangay Bunuan Giset sa bahagi ng Sabangan Elementary School, ang ahensya ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian upang isagawa itong relief operations, knowing na isa ang lungsod ng Dagupan, Bombo Oliver and Bombo Myra na talagang napinsala at nalubog sa tubig baha dahil nasabayan pa tayo ng high tide plus eto pa nga pag-iral din ng storm surge at under state of calamity kung matandaan natin ang lungsod ng Dagupan. Sa kauna-unahang pagkakataon na pagbisita netong naturang kalihim dito sa probinsya ng Pangasinan, number 1 ang lungsod ng Dagupan na kanilang nabisita. And later on ay tutungo naman sila dyan naman mismo sa kalapit nating probinsya, particularly sa may La Union dahil isa din ito sa mga naging sentro. Kung matandaan natin, Bombo Oliver and Bombo Myra, sa bayan ng Agno naglandfall una etong si Bagyo Emong at nag-second landfall ito dyan naman sa probinsya ng La Union. So dito sa probinsya ng Pangasinan, marami actually itong mga naapektuhan na mga residente, hindi lamang dito sa lungsod ng Dagupan, kaya patuloy itong isinasagawang relief operations, pag-iikot ng naturang ahensya sa iba't ibang lugar dito naman sa ating lalawigan. Batay na din sa data ng DSWD ay 53,000 itong mga nananatili sa mga evacuation centers. Batay na din ito sa bilang assessment and monitoring na kanilang pag-iikot sa iba't ibang lugar, hindi lamang dito sa lungsod ng Dagupan at sa ating lalawigan. Ngayong umaga lang ay naglabas na ang DSWD ng total na 754,000 na family food packs. Nationwide ito at inaasahan pa na ito ay madaragdagan. Ayon kay Secretary Gatchalian, bago pa man tumama etong magkakasunod na bagyo ay mayroon ng mga nakapreposisyon ng mga goods. Ito yung mga relief goods na kanilang ipapamigay at bilang mandato na rin kasi anya ng ating Presidente Marcos na masigurong lahat netong mga nasa evacuation center at maging netong mga nasa lentang residente ay hindi magutom, kaya't patuloy ang pagpapaabot nila ng mga tulong. Kauna-unahang visit nila dito naman sa ating syudad at kanina nasaksihan natin na etong pamamahagi nila ng mga hygiene kits na kinabibilangan syempre na itong mga pangunahing pangangailangan na itong mga apektadong residente, lalo na at karamihan sa mga barangay dito naman sa lungsod ng Dagupan, not only sa barangay Bunuan Giset etong apektado, kundi majority ng barangay natin, kaya sinikap nila na uunti-untihin nilang ikutan etong mga malalaking barangay, knowing na ang Bunuan Giset ang isa sa mga pinakamalaking barangay dito naman sa ating syudad. So ito yung naging priority nila sa kanilang pag-iikot, kung saan bukod sa hygiene kits, nariyan din itong mga food packs na kanilang ipinamigay, kung saan ay abot sa 3 hanggang 5 kilo ng bigas sa pagtataya natin sa ating napansin kanina sa ating mga nakausap din ng mga residente dyan na naabutan ng tulong. Meron din 10 delata na magkakaibang delata itong laman ng food packs. Meron din yung mga choco drinks na kanilang naipamigay din dyan, which is 10 pieces kung di tayo nagkakamali, Bombo Oliver, itong laman na itong food packs na naibigay nila. At ito ay dito pa lamang sa parte ng lungsod ng Dagupan sa barangay Giset, and mamaya sa pag-iikot nila ay tutungo pa sila dyan naman sa bahagi ng Binloc para naman maabutan din etong mga residente dyan. So far, sa mga punong barangay naman at sa mga opisyales ng barangay Bunuan Giset, laking pasasalamat din naman nila dahil isa ang kanilang barangay sa mga talagang naikutan at naabutan ng tulong. So siguro para mabigyan natin ng daan, Bombo Oliver and Bombo Myra, etong naging bahagi ng pahayag sa ambush interview natin dito naman sa kalihim ng DSWD sa pamamagitan naman ni Secretary Rex Gatchalian. Ang nasa evacuation center is 53,000. But this morning, ang DSWD naglabas na ng close to 754,000 na family food packs
nationwide. And we expect that to still go up kasi as we speak, every day may mga natatanggap pa rin kami ng mga request. But the DSWD is ready. Tulad ng paulit-ulit naming sinasabi, bago tumama ang bagyong Krising, Emong, Dante at ang mga habagat, may mga naka-preposition tayo na goods nationwide. That's around 3 million. So right now, we've already released 750,000 nito mga goods na to at patuloy tayong nagre-release. And everyday rin, hindi naman tayo tumitigil mag-produce ng mga family food pack. Kasi at this point, ang utos nga ng Pangulo, sisiguraduhin na lahat ng apektado, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center, hindi sila nagugutom. Ilan na po ang dagupan na pinuntahan niyo po? Well, ngayon una to kasi pagtapos nito pupunta ako ng La Union, iikot tayo dito sa Northern Luzon kasi dito yun effects naman ng bagyong Emong kasi yung mga nakalipas na araw nasa Bulacan, Pampanga, Rizal kami, yun naman yung bagyong Krising, yung habagat ng bagyong Krising. But ang assurance namin na sa mga nanonood sa inyong mga programa, sa utos ng ating Pangulo, ang DSWD ay nakahanda na umagapay sa mga pangangailangan ng ating mga evacuees. Makipag-ugnayan kami sa inyong mga local government units para masigurado na tuloy-tuloy yung daloy ng mga pagkain at iba't iba pang mga kits na kailangan sa loob ng evacuation center. Sek, paano po natin na ipapaabot yung tulong sa mga far-flung areas na mostly affected ng bagyo? Kung tatandaan nyo, sa local government code and even sa NDREAM law, ang nagdi-distribute, ang first line of defense for disaster response are local government units. Kami pumapasok ang DSWD, ang Pamahalang Nasyonal, pag-augment para matulungan yung kapasidad ng mga local government units. So ang magdi-distribute talaga niyan mga city hall, municipal hall, and sila ang mga partner namin to get it to the constituents nila. Kasi mas kabisado nila nasaan yung mga evacuees, mas marami silang logistics on the ground. Sa ngayon po ba, sir, masasabi po natin na sapat kung sakaling mangailangan ng augmentation? Yung tulad ng sinabi ko, sapat ang ating kapasidad sa DSWD. Bago tumama ang mga bagyong yan, meron tayong 3 milyon sa ating mga pre-positioned na warehouses. Pero sinigurado rin natin na kahit na may 3 million tayo sa bodega, tuloy-tuloy yung production, hindi tayo tumitigil. Bukod po sa mga family food packs, hygiene kits, ano po ang pinaprovide na services ng DSWD? Well, kami lagi namin sinasabi, whole of government approach sa ganito mga panahon. Ang kasama namin, Department of Health. Kasi alam natin sa mga evacuation center, nagkakaroon din ng mga sakit yung mga tao. So yung Department of Health, may mga medical team sila nakakalat sa lahat ng mga evacuation centers also. Pero pagtapos nito, syempre papasok naman ng DSWD sa recovery. Kasi kailangan natin tulungan ng ating mga mamamayan makabangon mula sa nangyaring mga disaster, makapagsimula mulit. So papasok naman ng DSWD, nag-usap nga kami ni Mayor Belen tungkol sa financial assistance. Sir, maliban doon sa financial assistance, ano pa yung aasahan ng dagupan sa pagbisita niyo po ngayong araw? Madam, we really work on food and financial assistance. We give the residents we empower them to decide on their own kung yung pera na ibibigay para saan nila gagamitin. Alright. Sir, yung mental health naman ng mga evacuees? Tulad ng sabi ko, siguro mas maganda yung, alam ko nandyan yung mga DOH, sila yung in charge naman sa psycho-emotional, pati na rin sa mga medical na pangangailangan ng mga residente natin. Thank you. Sorry, ang nasa Yan, Bombo Oliver and Bombo Myra, etong naging bahagi ng pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian patungkol naman sa mga patuloy nilang isinasagawa pag-iikot, lalong-lalo na sa pagpapamahagi naman ng mga relief operations sa iba't ibang lugar. And pinakauna tayo, mapalad tayo dito sa lungsod ng Dagupan dahil tayo ang kauna-unahan na kanilang nabisita para naman maayudahan etong mga residente naman natin, particularly dyan sa may Barangay Bunuan Geseta sa may bahagi ng Sabangan Elementary School na naisagawa etong naturang pagpapamahagi. And katuwang din syempre etong buong puwersa ng Anli Serbisyo dito naman sa lungsod ng Dagupan sa pangunguna syempre ng ating butihing alkalde Mayor Belen Fernandez. Katuwang din syempre ang ilan pa nating mga konsehal, mga barangay officials mula naman dyan sa may Bunuan Geset na talagang sanib puwersa sila sa pag-agapay dito naman sa mga residente natin sa pagpapamahagi naman ng mga relief operations. Bombo Oliver and Bombo Myra. Yes, Bombo Malayni, para sa kaalaman din ng ating mga viewers and listeners, bukod sa mga food packs na kanilang ipinagkaloob, may mga ibinigay rin ba na tulong pinansyal dito sa ating mga residente dyan sa nasabing bahagi?
Negative, no, Bombo Myra. Ang tanging napansin lang natin and usually talaga ang ibinibigay ng DSWD is yung mga hygiene kits and especially itong mga food packs na talagang ito yung pinaka number one na kailangan nila, lalo pa at karamihan sa mga residente din naman natin dito sa lungsod ng Dagupan ay nalubog sa tubig baha. So syempre yung food security ang isa sa mga in-ensure ng kanilang ahensya maging ng mga LGUs natin dito naman sa lungsod ng Dagupan, para at least kung sakali man na sila ay hindi makalabas kaagad, well, meron po silang mahuhugot kaagad ng mga food packs o di naman kaya mailuluto ng mga kakainin nila, natatagal naman ng ilang araw, dahil tulad na lang nung bigas na nakita natin na abot ng 3 hanggang 5 kilo na eto nga naibigay nila. So yung mga hindi din nakapagsalba ng mga gamit, well, at least may mga hygiene kits na din na naipamigay ang DSWD sa mga apektadong residente, Bombo Myra. Yes. Yes, Bombo Laimi, kamustahin lang natin yung mga evacuees. Meron pa rin bang mga evacuees diyan sa parte ng Sabangan? Kamusta na sila ngayon, Bombo Laimi? Or may mga nakabalik na sa kanilang tahanan? So far, Bombo Oliver, ito yung kinakalugod din naman natin dahil batay na din sa ating pagdialogo kanina sa punong barangay ng Bunuan na Giseta. Kahit man marami rin etong mga pamilya or bilang na itong mga residente na na-evacuate din nila. Pero so far sa ngayon ay nakapagbalik na karamihan na itong mga residente sa kanilang mga tahanan dahil hindi naman ganun kalubog ang barangay Bunuan Giset kumpara sa ilang mga barangay natin dito sa lungsod ng Dagupan. Gayunpaman, syempre, naabutan pa rin sila ng tulong mula naman sa DSWD, lalong-lalo na etong mga mangingisda natin kasi sila din etong isa sa mga naging target sector ng DSWD at ng ating LGU Dagupan dahil syempre hindi pa naman sila makakapamalaot ngayon, bunsod nga netong asama pa rin ng panahon at hindi pa nagbabalik sa normal ang ating kalagayan ngayon. So, sinama na din nila lahat na rin ng mga evacuees, even etong mga maliliit at ordinaryong mga residente natin na nangangailangan ng tulong, pinagsama-sama na nila para naman sa relief operations natin sa Barangay Giset, Bombo Oliver. Ayan. So yan lamang, Bombo Laimi, at baka meron ding dito na mga relief goods na maaari nating makuha, Bombo Laimi. Go ahead. Nako, how I wish, Bombo Oliver and Bombo Myra, no? Kanina nga sa pag-iikot natin yung mapapasana all ka na lang, no? Kasi syempre alam din naman natin halos lahat talaga gustong maabutan ng tulong pinansyal, pero pinagpapasalamat na lamang natin kasi kumpara sa sitwasyon natin, mas mapalad pa tayo kung tutusin kumpara dito sa mga talagang naayudahan or nabibigyan din naman ng tulong mula naman sa DSWD at syempre ng ating mga otoridad dito naman sa lungsod ng Dagupan. So sige, yan muna, Bombo Oliver and Bombo Myra, etong mga latest update na nakalap din naman natin sa pag-iikot, particularly dito naman sa Barangay Bunuan Giset sa lungsod ng Dagupan. Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa ating programang Good Morning Philippines. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat, Bombo Laimi, sa iyong dalang